Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action crime film na pinamagatang Falcon Rising. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula kay John Falcon Chapman, isang US Marine veteran na dumaranas ng post-traumatic stress disorder dahil nakita niyang namatay ang lahat ng kanyang kaibigan sa digmaan. Dahil dito, madalas siyang maglaro ng Russian roulette. Sa kabutihang palad, hindi naging matagumpay ang kanyang pagpapakamatay dahil nang hilahin niya ang gatilyo, hindi pumutok ang baril. Isang hapon, nasa isang convenience store si Chapman nang biglang dumating ang dalawang holdupper. Hindi sa kanila natakot si Chapman, at sa halip, pinayuhan niya ang mga magnanakaw na huwag itutok ang kanilang baril sa tiyan dahil mabubuhay ang biktima. Matapang na hinawakan ni Chapman ang baril at itinutok ito sa kanyang ulo, dahilan para malito ang mga magnanakaw sa kanyang ikinikilos. Hinampas ni Chapman ang isa gamit ang dulo ng baril at pagkatapos ay sinunggaban ang isa pa hanggang sa mawalan ito ng malay. Kinabukasan, habang nagpapahinga sa bahay si Chapman, bumisita ang kapatid niyang si Cindy para magpaalam dahil dadalo siya sa kasal ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, babalik siya sa Brazil para magtrabaho bilang aktivista upang harapin ang isang humanitarian issues sa isang non-profit organization. Ngunit nang makabalik na si Cindy sa Brazil, nakatanggap ng masamang balita si Chapman dahil natagpo ang naghihingalo si Cindy malapit sa dalampasigan at may matinding sugat sa buong katawan. Dahil dito, agad na lumipad si Chapman papuntang Brazil upang tingnan ang kalagayan ni Cindy. Sa ibang lugar sa Brazil, isang detective na nagngangalang Tiago, kasama ang kanyang partner na si Carlo, ay nasa bayan ng favela upang arestuhin ang ilang residente na pinaghihinalaang nagpupuslit ng mga ilegal na armas. Habang ginagawa ang misyon, binisita si Tiago ng isang babaeng pulis na nagngangalang Katarina. Pinagsabihan niya si Tiago dahil ito ay kanyang duty area at bukod pa dito, malupit ang pakikitungo ni Tiago sa mga mamamayan. Nang makitang pinagbabantaan ni Tiago si Katarina, binato ng isa sa mga kabataan ang likod ni Tiago. Nag-react si Tiago sa pamamagitan ng pagbunot ng kanyang baril at itinutok ito sa binata. Bilang sagot, ang lahat na kabataang naroon ay sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga baril kay Tiago. Dahil sa mapanganib na sitwasyon, ibinaba ni Tiago ang kanyang baril at hinamon ng isa sa mga kabataan sa isang laban na may kasunduan na kung matatalo siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi na muling babalik sa lugar. Ang hamon ni Tiago ay agad na inaprubahan ng mga residente ng favela. Nauna si Carlo at lalabanan niya ang isa sa mga miyembro ng favela gangster. Madaling natalo ni Carlo ang gangster dahil sa kanyang husay sa paggamit ng kapuwera. Gamit ang ilang malalakas na sipa, madaling napabagsak ni Carlo ang kanyang kalaban. Nang makitang nagtagumpay ang kanyang tauhan, sumigaw ng malakas si Tiago at sinabing babalik sila sa favela balang araw. Samantala, nang dumating si Chapman sa Brazil, sinundo siya ng kapwa veterano at diplomat na si Manny Ridley. Pagkatapos, agad na binisita ni Chapman si Cindy na nagpapagamot sa intensive care ng ospital at laking gulat niya nang makita ang nanghihinang kalagayan ni Cindy. Kalaunan, ipinakilala ni Manny si Chapman kay Tiago na siyang namamahala sa kaso ni Cindy. Kinumbinsi ni Manny si Chapman na manatiling kalmado at ipaubaya ang lahat kay Tiago. Gayunpaman, iginiit ni Chapman na gusto niyang masangkot sa investigasyon. Inutusan niya si Tiago na dalhin siya sa crime scene kung saan natagpuan si Cindy. Nang dumating sa kanilang destinasyon, ipinakilala si Chapman kay Katarina. Gamit ang kanyang mabilis na reflex, kinuha ni Chapman ang baril na nakasukbit sa bewang ni Katarina at itinutok ito sa isang kotse nang makarinig siya ng pagsabog na nagmumula sa ingay ng sasakyan. Nang makita ang galaw ni Chapman, na-realize ni Tiago na hindi siya ordinaryong lalaki kaya inutusan niya si Katarina na bantayang mabuti si Chapman. Pagkatapos, dinala ni Katarina si Chapman sa paligid ng favela at nagkwento tungkol sa mga taong nakatira doon. Kanyang pinaalam na ilang opisina ng gobyerno, gaya ng health clinics at paaralan, ay pawang pinondohan ng mga ilegal na negosyo dito. Napilitan ang mga mamamayan na gawin ito dahil hindi sila binibigyang pansin ng gobyerno. Lumikha ito ng dilema para kay Katarina na nagtatrabaho bilang tagapagpatupad ng batas dahil kung mahuhuli niya ang mga nagbebenta ng droga, smuggler at kriminal, katumbas ito ng matinding pagdurusa sa mga mamamayan ng favela. Matapos ipakita kay Chapman ang paligid ng favela, iniwan na siyang mag-isa ni Katarina sa tabing dagat. Ang curious na si Chapman ay bumalik sa pinangyarihan ng krimen at sinubaybayan ang kanyang paligid. Mula sa malayo, nakita niya ang isang grupo ng mga kahinahinalang kabataan.
pilit niya itong sinundan papunta sa ibang lugar at laking gulat niya nang makitang nakapulupot ang kwintas ni Cindy sa leeg ng isa sa mga kabataan na nagngangalang Kuka. Tinanong ni Chapman si Kuka kung saan galing ang kwintas, ngunit dahil sa hindi marunong mag-Ingles si Kuka, hindi niya sinagot ang tanong ni Chapman at sa halip ay hinamon niya pa ito sa isang away. Hindi maiiwasan ang isang laban at pinagtulungan si Chapman ng ilang mga kabataan. Gamit ang kanyang mga kamay, isa-isa niyang inatake ang mga kalaban. Nang sasaksakin na siya ni Kuka gamit ang isang kutsilyo, madali niyang nasangga ang atake ng binata at pagkatapos ay itinutok ang kutsilyo pabalik kay Kuka. Biglang dumating si Katarina at pinalagay sa sahig ang kutsilyong hawak ni Chapman. Isinali ni Katarina ang mga salita ni Kuka at sinabi kay Chapman na si Kuka ay isa sa mga kaibigan ni Cindy. Habang pinapakita ang litrato ng kanyang kapatid na kasama si Cindy, pinaliwanag ni Kuka na ibinigay ni Cindy ang kwintas sa kanyang nakababatang kapatid. Gayunpaman, nawala ang kanyang nakababatang kapatid bago natagpo ang sugatan sa dalampasigan si Cindy. Sa kanyang palagay, ang salarin na umatake kay Cindy ay maaari ding ang taong dumukot sa kapatid ni Kuka. Bago umalis si Chapman, ibinigay ni Kuka ang isang notebook na pag-aari ni Cindy na ipinagkatiwala sa kanyang kapatid. Umaasa si Kuka na merong clues sa notebook para mahuli ang salarin. Nang hapong yun, sinuri ni Chapman ang notebook at gamit ang carbon paper, nakita niya ang numero ng telepono ng isang photographer na kamakailan ay nakatrabaho ni Cindy. Sa sumunod na araw, nakilala ni Chapman ang photographer sa isang cafe at tinanong siya tungkol sa insidente. Ipinaliwanag ng photographer na iniimbestigahan ni Cindy ang isang conspiracy case na may kaugnayan sa human trafficking. Tumanggi ang photographer na magbigay ng ebidensya sa kaso ni Cindy, kaya palihim na kinuha ni Chapman ang flash drive ng photographer habang siya'y nagpapaalam. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumabog ang sasakyan ng photographer. Dagdag pa dito, biglang huminto ang isang sasakyan sa harap ng cafe at pinaulanan ng bala si Chapman. Kinuha niya ang isang baril mula sa isang sugatang security guard at gumanti ng ilang putok, dahilan upang tumakas na sila. Hindi nagtagal, nasa opisina ni Manny si Chapman at tinitingnan ang flash drive ng photographer. Ang flash drive ay naglalaman ng mga larawan ni Cindy kasama ang isang lalaki sa isang nightclub na may kinalaman umano sa kaso ni Cindy. Nang makita ang pangalan ng nightclub, naalala ni Manny ang isang grupo ng Yakuza na nanirahan sa Brazil sa loob ng 30 taon. Mga sadistang kriminal ang mga Yakuza na ito at madalas silang nandudukot ng mga bata. Malaki ang tsansang alam ni Cindy ang tungkol dito at gumawa siya ng sariling imbestigasyon. Nang malaman ng mga Yakuza na iniimbestigahan sila, tinuruan nila ng leksyon si Cindy. Nang gabing yun, pumunta si Chapman sa nightclub at nakita ang lalaki na kanyang hinahanap. Sinundan ni Chapman ang lalaki sa banyo, inatake siya at isinubsob ang ulo ng lalaki sa inidoro. Nang wala na siyang magawa, sumuko din ang lalaki at ibinigay ang address ng salarin na nanakit kay Cindy. Kinabukasan, pumunta sa address si Chapman na kasama si Manny. Sa kabilang banda, si Tiago at kanyang kapwa-pulis ay naghahandang magsagawa ng malawakang raid sa residential area ng favela para arestuhin ang mga nagbebenta ng droga. Sinimulan nila ang pag-atake ng walang pinipili. Agad na nagpaputok ang mga pulis at binaril ang lahat ng mga kabataang nagtangkang tumakas sa kanilang pagtugis. Bago magsimula ang operasyon, ang isa sa mga tauhan ni Tiago ay nagpaiwan sa labas ng settlement. Aksidente niyang nakita ang ilang lalaking Japanese na merong bitbit na mga bata. Dahil sa pagdududa, inaresto niya ang mga Japanese. Hindi nagtagal, dumating si Tiago at lumapit sa kanya. Ngunit hindi inaasahang pinatay ni Tiago ang sarili niyang tauhan at hinayaan ang mga Japanese na makaalis sa favela. Lumalabas na si Tiago ay isang tiwaling pulis na nakikipagtulungan sa mga Yakuza upang malayang maisagawa ng grupo ang kanilang mga kriminal na gawain. Ang masama pa, sinisisi ni Tiago sa mga kabataan sa favela ang mga kriminal na gawain ng mga Yakuza. Samantala, dumating na si Chapman sa kanyang destinasyon. Sinabihan niyang umuwi na si Manny dahil mag-isa siyang mag-iimbestiga sa lugar. Lumalabas na ang lugar na kanyang napuntahan ay ang Yakuza headquarters, ngunit buong tapang pa rin siyang pumasok sa loob at binugbog ang mga Yakuza na nakakaharap niya. Hindi nagtagal, na-corner si Chapman ng 3 mga Yakuza at wala siyang ibang pagpipilian kundi labanan silang lahat. Dahil sa komosyon, nabahala ang isa sa miyembro ng Yakuza at agad na kinontak ang kanyang superior at pinuno ng mga Yakuza na si Hirimoto. Ibinaba ni Hirimoto ang tawag at lumapit sa 2 bisita.
Pagkatapos, ang isa sa kanyang mga tauhan ay may daladalang box na naglalaman ng isang espada. Nang walang pinapakitang ekspresyon sa kanyang mukha, dahan-dahang naglakad si Hirimoto patungo sa lalaking binugbog ni Chapman sa nightclub. Nang walang pag-aalinlangan, sinaksak ni Hirimoto sa sikmura ang lalaki, na agad naman itong ikinamatay. Samantala, patuloy na nakikipaglaban si Chapman sa headquarters ng mga Yakuza. Biglang itinutok ni Tiago at Carlo ang kanilang mga baril kay Chapman at inutusan siyang itigil ang pag-atake sa mga Yakuza. Ipinakita sa kanila ni Chapman ang isang briefcase na naglalaman ng mga dokumento tungkol sa human trafficking at pinaalam na magagamit nila ito bilang ebidensya sa mga krimeng ginawa ng mga Yakuza. Nang papaalis na siya sa lugar, na-realize ni Chapman na nadulas si Tiago nang banggitin niya ang pangalan ni Mr. Lima sa listahan ng mga dokumentong ibinigay niya. Sa katunayan, hindi naman binanggit ni Chapman ang pangalan ni Mr. Lima, kaya nagtataka siya kung bakit kilala ito ni Tiago. Dahil dito, bumalik si Chapman at nagtago sa sasakyan ni Tiago. Hindi nagtagal, minaneho ni Tiago ang kanyang sasakyan palayo sa headquarters at nagtungo sa isang pier. Pagdating sa lugar, lumabas sa sasakyan si Chapman at nagtago, habang pinagmamasdan ang mga galaw ng kriminal mula sa malayo. Doon, binisita ni Tiago ang isang bodega kung saan itinatago ng mga Yakuza ang mga batang dinukot nila. Agad na tinawagan ni Chapman si Manny at humingi ng tulong sa pulisya upang matigil na ang smuggling ng mga maliliit na bata. Nang mainip sa pagdating ni Manny at ng mga pulis, nagkusa nang pumasok si Chapman ng mag-isa. Nang hindi nagpapakita, isa-isa silang inatake ni Chapman at matagumpay na napatumba ang ilang miyembro ng Yakuza. Pagkatapos, nakaharap ni Chapman si Carlo at agad siya nitong inatake gamit ang capoeira martial arts technique. Matapos ang maikling bakbakan, bumagsak si Carlo sa sahig matapos siyang makatanggap ng matinding suntok mula kay Chapman. Pagkatapos, tumulong na ding lumaban si Tiago ngunit wala naman pala siyang alam sa martial arts at madaling na-counter ni Chapman ang kanyang mga atake. Ngunit pagkatapos, muling bumangon si Carlo at tinulungan si Tiago laban kay Chapman. Dagdag pa dito, tumulong na din si Hirimoto na labanan si Chapman gamit ang kanyang samurai sword. Pagkatapos ng matindi at umaatikabong laban ng tatlo, muling napatumba ni Chapman sina Tiago at Carlo gamit lamang ang kanyang mga kamay. Kasunod nito, hinarap na ni Chapman si Hirimoto. Ngunit dahil may gamit na espada si Hirimoto, kumuha si Chapman ng dalawang bakal para atakihin si Hirimoto. Medyo maikli lang ang naging laban ng dalawa. Hindi nahirapan si Chapman na talunin si Hirimoto na agad na bumagsak matapos tamaan ng bakal sa mukha. Hindi nagtagal, dumating si Manny kasama ang mga backup na pulis sa pier habang sinusubukan namang palayain ni Chapman ang mga bata. Sa katapusan ng pelikula, si Chapman ay nahaharap sa isa pang malaking problema. Kakailanganin niya ng malaking halaga upang maipagamot ang internal wounds ni Cindy. Sa kabutihang palad, handang tumulong si Manny na maipagamot si Cindy ngunit sa isang kondisyon. Kailangang sumali ni Chapman sa State Department bilang secret agent sa ilalim ng alias na Falcon, ang pangalang ginamit niya habang naglilingkod pa siya sa militar. Dahil wala nang ibang pagpipilian, pumayag na si Chapman sa alok at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.